Noong unang panahon sinubukan ng isang Diyos na pigilan ang mga digmaan ng sangkatauhan ngunit pinagtaksilan ang kanyang hukbo at napatay ito sa proseso. Ang kanyang kapatid na babae ay nanumpa na maghihiganti sa pamamagitan ng pag-aalipin sa mga tao at nagpilit sa ibang Diyos na makialam sa sakunang ito. Dumating si Zia kasama ang estudyante nitong si Erlang at planong puksain ang harang ng langit na itinayo ng mga Diyosa para gawing alipin ang mga tao sa ibaba. Mabilis silang inatake ng maraming lumilipad na sandata na pumilit kay Erlang na umatras habang inihayag ng pinuno ng mga Diyosa ang kanyang sarili. Sinubukan na mga tuwira ni Zia sa babae ngunit inihayag nito na magbabayad ang lahat gamit ang kanilang kaluluwa para sa pagkamatay ng kapatid nito at pinakita ang astral label na kumokontrol sa harang. Nakita ito ni Erlang at nagmadaling umatake sa Diyosa ngunit wala itong laban sa babae at mabilis na nadaig ng babae gamit ang kanyang sandata. Nagawa ni Zia na makialam at pansamantalang itinulak ang babae habang sinabi nito sa kanyang estudyante na basagin ang harang habang ginagambala nito ang Diyosa. Nagmadali si Erlang patungo sa malaking astral label at direktang umatake sa makina ngunit nagpakawalas iyon ng maraming bolong apoy at inihagis ito sa lalaki na nagpabagsak sa kanya sa lupa. Ang mga alon ng apoy ay mabilis na pumilibot sa pangunahing karakter at kalaunan ay nagdulot ng isang malakas na pagsabog bilang resulta. Samantala nagising si Erlang sa isang silid na hindi nito kilala at lumabas sa tila isang nayon at napagtanto na siya ay ligtas. Nang biglang nagdilim ang langit at isang babae ang lumitaw kung saan patungo sa kanya ang ilang lalaking nakaitim. At lumalabas na ang babae ay si Moon at ang kanyang kaluluwa ay isasakripisyo sa mga Diyosa na umaalipin sa mga tao at bago ito sumakay sa karawahe. Mabilis na kinuha ang babae ng kanyang kapatid na silang natumangging gumawa ng mga sakripisyo para sa mga Diyos. Sinubukan niyang labanan ang mga lalaking nakaitim ngunit ang mga kalaban ay nagsimulang pagsamahin ang kanilang enerhiya at kalaunan ay naging isang nakakatakot na halimaw na galit na umaatungal sa mga tao dahilan upang tamakbo ang lahat para iligtas ang kanilang buhay. Ang higanteng nilalang ay umatake ng marahas sa mga tao habang pinalipad nito ang lahat sa hangin. At sa gitna ng kaguluhan nakita ni Moon ang isang batang babae na bumagsak sa lupa at nagmadaling tulungan ito habang patungo ang halimaw sa kanya. At bago mamatay ang babae mabilis na napigilan ang nilalang nang sinuntok ito ni Erlang sa mukha at pinatalsik ito pabalik habang nasa ere at sinaksak ang nilalang sa puso at tuluyang tinapos ang laban. Nagmadali ang babae upang magpasalamat ngunit sinabi ng pinuno ng taga-nayon na masyado pang maaga para magdiwang dahil siguradong maghihiganti ang mga Diyosa sa kanila sa pagtanggi sa sakripisyo. Gayunpaman mabilis nakita ng matanda ang simbolo ng kwintas sa lalaki at napagtanto na ito ay kapareho ng marka ng mga Diyos. Kaya pinaniwalaan ng pinuno ng nayon na si Erlang ay isang Diyos na dumating sa lugar upang tumulong sa mga tao. Pinabulaanan ng lalaki ang sinabi ng matanda at sinabing ang kanyang katawan ay mortal sa kabila ng pinagmulan nito sa langit sa dahilan na wala itong kapangyarihan para maging Diyos at siya lamang ay isang demigod. At sa kabila ng lahat gusto ng matanda na tulungan ni Erlang ang kanilang nayon at ipinakita ang larawan ng Diyosa na umaalipin sa kanila at mabilis na nakilala ng lalaki ang babaeng si Yun ang kaparehong Diyosa na nakalaban nito sa langit. Nangako si Erlang sa mga tao na pipigilan nito ang masamang Diyos ngunit kailangan muna nitong makuha ang maalamat na sandata na kilala bilang Slayer of Gods na nasa loob ng tore ng deification upang magkaroon nito ng laban-laban sa kaaway. Nagboluntaryo din si Moon na sumama dahil may kakayahan nitong makakita ng demonyo sa kanilang tunay na anyo at gusto rin nitong gantihan si Erlang sa pagligtas sa kanyang buhay. Mabilis silang nagtungo sa tore at sinubukan ng babae na kilalanin si Erlang sa kanilang paglalakbay ngunit hindi ito pinapansin ni Erlang at nagpatuloy lamang sa paglalakad. Nang biglang lumapit sa kanya si Erlang at inihagis ang kanyang sandata patungo sa puno at hinuli ang lalaki na sumusunod sa kanila na silang. Nagalit ang babae sa kanyang kapatid dahil sa pagsunod nito ngunit sinabi nito hindi sinasadyang magkita sila ngunit sa huli sinabi nitong sasama din siya sa dalawa. At pagkatapos ng maraming oras ng paglalakad sumapit ang gabi habang narating ng tatlo ang isang restaurant na tila kainahinala sa gitna ng kawalan. Pumasok sila sa loob ng gusali at nakita ang maraming tao na kumakain sa lugar at nagpasya ang grupo na kumuha ng mesa at umupo ngunit mabilis na pansin ang isang magandang babae mula sa ikalawang palapag. Nakumuha sa atensyon ng lahat ng lalaki habang ipinapakita nito ang kanyang magandang binti.
Ibinaling ng babae ang kanyang atensyon kay Erlang at sinubukan na akitin ng lalaki sa pagbigay nito ng inumin ngunit si Moon ay hindi masayang makita ito. At sa kabutihang palad tinanggihan ni Erlang ang alok sa dahilan na hindi ito interesado ngunit mabilis nitong hinawakan ang kamay ng babae sa dahilan na may napansin itong mali sa simula pa lang. Mabilis na sinabi ng lalaki na lahat ng nasa silid ay isang ilusyon dahil ang mga customer ay paulit-ulit ang galaw na tila mga robot. At naging sanhi ito upang ituon ni Moon ang kanyang enerhiya at tumingin sa babae at nakita na nawawala ng babae ang kanyang bibig dahilan upang magulat ito sa takot at napagtanto nila na ang babae ay isang demonyo. Mabilis na lumipad ang babae at tumakas patungo sa ikalawang palapag habang bumalik ang lugar sa orihinal nitong anyo na puno ng kalansay ng mga manlalakbay habang ang espiritu ng isang lalaki ay galit na nagsusulat sa gitna ng silid. Ang demonyo ay naglunsad ng atake at nagsimulang hampasin siya gamit ang kanyang mahika habang madali lang din itong iniwasan ang pag-atake ng lalaki. At dahil walang pagpipilian inihagis ni Erlang ang kanyang sandata sa kalaban ngunit iniwasan ng babae ang atake at itinapon ang sibat sa kisame. Sinimulang ng demonyo na ipunin ang lahat ng kanyang enerhiya habang pinalipad nito ang lahat sa paligid niya at inihagis ang lahat kay Erlang dahilan upang tumakbo ito ng mabilis. Pinagpatuloy nito ang pag-atake patungo sa demigod dahilan upang desperado nitong iwasang ang lumilipad na mga spike at nagawang makuha ang kanyang sandata at muling naghandang umatake. At sa kaparehong oras nagawang makita ni Moon ang isang kakaibang pin sa buhok ng babae dahil ang isa sa mga letra ay nawawala at napagtanto na ito ang sikreto upang talunin ang demonyo. Mabilis na sumugod silang at sinubukan na tulungan ng kanyang kasama ngunit mabilis na pinatalsik ng kapangyarihan ng babae at nagbigay kay Moon ng pagkakataon na kunin ang pin sa buhok ng kalaban. Mabilis na sumalungat ang demonyo sa pamamagitan ng pag-atake sa babae ngunit nagmadali si Erlang sa tamang oras upang pigilan ang mga projectile sa pamamagitan ng kanyang enerhiya dahilan upang tumalbog ang mga spike sa kanyang katawan at nagpahintulot kay Moon na tapusin ang salita sa pin ng babae at nagawang maputol ang sumpa at pigilan ang lahat ng pag-atake. Napansin ng grupo na ang spirito ng lalaki ay mabilis na nawala at nagpahintuloy sa demonyo na mabawi ang kanyang bibig. At lumalabas na ang babae ay nilikha ng lalaking nagsusulat dahil ang lalaki ay nahuhumaling sa pag-unawa sa katotohanan ng pagiging isang Diyos. At sa kanyang pagnanasa ang lalaki ay nagsimulang magkamali sa kanyang mga salita at kalaunan ay naging sanhi ng kanyang pagkamatay na lumikha sa espiritu. Kinuha ng demonyo ang isang lotus lantern at ibinigay ito kay Moon bago tuluyang nawala sa hangin at pumasok sa bagay at ipinangakong gagabayan nito ang grupo patungo sa tore ng deification. At sa sumunod na umaga ang grupo ay nagpatuloy na tumawid sa kagubatan at kalaunan ay narating ang lugar kung saan nakita nila ang malaking tore. Nakapasok sila sa gusali at nakita ang isang maliit na demonyo at hiniling na maglaro sila ng catch upang makapagpatuloy sila sa susunod na antas. Pinitik ng lalaki ang kanyang kamay at nagsimulang lumitaw ang mga kawayan mula sa lupa at kalaunan ay naging isang malaking kagubatan habang ang tatlo ay namangha. Pinaliwanag ng demonyo na dapat nilang kunin ang espada mula sa kanyang likod nang hindi siya nahahawakan o kung hindi sila ay magiging katulad ng maraming estatwa sa kanilang paligid at magiging mga bato. Mabilis itong sumugod sa grupo na nagpilit sa lahat na tumalon habang tumakbo silang sa lugar at sinusubukan na akitin ang kalaban palayo sa kanyang kaibigan. Ipinakita ng demonyo ang hindi kapani-paniwalang bilis nito habang tumatakbo ito sa kanila ngunit nagawa ni Erlang na iligtas ang kanyang mga kasama sa tamang oras sa pagpapatambas sa kalaban. Plano nilang linlangin ang demonyo habang silang ay humawak sa kawayan habang patungo sa kalaban at hindi tinamaan ang lalaki bilang resulta. At nagbigay ito ng pagkakataon kay Erlang na atali ang kalaban at binitin nila ng patiwarik ang demonyo at nakuha ang espada bilang resulta. Ang portal ay bumukas sa likod ng grupo at nagpahintulot sa kanila na lumipat sa susunod na yugto. Ngunit nagawa ng kalaban na makawala sa huling sandali at sumugod sa grupo at nagpilit kailang napigilan ng demonyo sa pamamagitan ng paghawak sa kanya at ginawang bato ang lalaki habang ang dalawa ay walang pagpipilian kundi ang umalis. Nakarating sila sa kabilang silid gamit ang portal habang si Moon ay labis na malungkot matapos nitong makita ang pagkamatay ng kanyang kapatid. Ngunit tiniyak ng lalaki kay Moon na may liligtas nila ang kapatid nito kung makukuha nila ang sandata ng mga Diyos. At bago pa magluksa ang dalawa nagsimula ang isang nakakakilabot na kadiliman sa paligid ng silid na naging sanhi ng maraming mga kristal na mabuo sa paligid ng dalawa.
Habang ang isang babae ay lumingon at pinakilala ang kanyang sarili bilang demonyo ng mga salamin. Hiniling nito sa mga tao na magpinta ng kanyang larawan at sinabing kung iguguhit nila ito ng tama ipapakita nito ang lagusan sa susunod na silid. At dahil napagtanto na balak silang linlangin nagpasya si Moon na gamitin ang kanyang mga kakayahan upang makita ang demonyo at mabilis na sinabi sa lalaki ang tungkol sa katotohanan. Nagsimula nilang iguhit ang mga larawan sa papel at sa lalong madaling panahon kinuha ng kalaban ang mga larawan sa kanila at nagulat nang makita na iginuhit nila ang kanilang mga sarili. Ipinaliwanag ng lalaki na ang tunay na anyo ng demonyo ay isang salamin at sa makatuwid ang kanyang itsura ay palaging isang salamin. Nagalit ang demonyo dahil nagawa nilang makita ang kanyang panlilinlang at walang pagpipilian kundi ipakita sa kanila ang portal patungo sa kabilang silid. Kinuha ni Erlang ang babae at mabilis na tumakbo patungo sa lagusan habang nagsimulang gumuho ang lahat ngunit hindi nakadaan si Moon sa portal sa tamang oras. Pinilit siyang kunin ng lalaki ngunit sinabi ng babae na bumitaw ito upang magkaroon ito ng pagkakataon na makuha ang sandata at iligtas ang lahat. At dahil walang ibang pagpipilian pinilit ni Erlang ang kanyang sarili na umiwas ng tingin at pinakawalan ang babae dahil upang mawala si Moon sa kanyang likuran. At bago pa ito makabawi sa pagkawala ng kaibigan isang huling kalaban ang nasa kanyang harapan at sinabi sa kanya na kailangan itong manalo sa laban kung gusto niyang makuha ang Slayer of Gods. At dahil napagtanto na ang lalaki ay may mortal na katawan pinahintulutan siya ng demonyo na gumamit ng mahiwagang armas upang makalamang sa laban. Itinapon ng demigod ang kanyang sandata at kinuha ang sibat ni Neza at sinubukang sunugin ang kalaban sa paggamit ng apoy. Ngunit madaling iniwasan ng demonyo ang pag-atake at pinatalsik ang lalaki pabalik. Mabilis na kinuha ni Erlang ang staff ni Lei at umatake ng kidlat sa kalaban ngunit nahawakan ng kalaban ang elemento at itinapon ito pabalik at inihagis ang lalaki sa lupa. At dahil napagtanto na nauubusan na siya ng mga opsyon sinimula ni Erlang na ihagis ang lahat ng sandata sa kalaban ngunit madali lang itong binasag ng demonyo at sinuntok ang lalaki patungo sa pader. Pinagtawanan ng demonyo si Erlang dahil umaasa ito sa kapangyarihan ng iba at tinuya siya sa pagsisikap nito na maging isang Diyos at sinabing sumuko na ito. Gayunpaman tumanggi si Erlang na hayaang mamatay ang kanyang mga kaibigan ng walang kabuluhan at nagsimulang tanggapin kung sino talaga siya habang kinuha nito ang kanyang dating armas at muling naghandang lumaban. Sumugod ang lalaki sa kalaban at tinusok ang katawan nito sa isang pag-atake at ginawang spectrum ang demonyo na sumama sa kanyang sandata at nagbago ang hugis nito bilang resulta. At lumalabas na ang Slayer of Gods ay hindi isang pisikal na bagay ngunit isang lakas ng loob na ilabas ang tunay na kapangyarihan ng isang tao mula sa loob. Nang biglang nakarinig ang lalaki ng boses na tumatawag sa kanyang pangalan at napagtanto na si Moon ay nakaligtas at mabilis nagyakapan ang dalawa. Ang kanilang muling pagsasama ay muling nag-ambala ng kapatid ni Moon sa dahilan na nagawa din itong makaligtas at nagawang makakuha ng sariling sandata. Ipinakita ng babae na nakuha rin niya ang kapangyarihan ng salamin na demonyo dahil mayroon na siyang kakayahan upang mag-teleport. At bago pa sila makapagdiwang ang tore ay nagsimulang gumuho at ang grupo ay napilitang lumikas agad mula sa lugar. At sa sandaling makalabas na pagtanto ng grupo na ang masamang Diyosa na si Yun ay nilamon ng buong gusali at kinuha ang lahat ng armas papalayo. Nagpasalamat ito sa grupo sa pagtulong sa kanya na buksan ang tore at pagbibigay ng pagkakataon na ubusin ang lahat ng kapangyarihan bago ito nawala sa kalangitan. At sa kabutihang palad nagawa ng grupo na masundan ang Diyosa sa pamamagitan ng paggamit ng kakayahan ni Moon at sinimulang salakayin ang masamang Diyos habang ginamit nila ang kanilang bagong sandata. Ngunit si Erlang ay madaling pinatalsik ng babae habang kinuha nito ang mukha nilang at dinala ito patungo sa isang pader. Sinubukan ng demigod na gumawa ng pangalawang pag-atake ngunit malinaw na wala siyang laban sa Diyosa ng mag-isa. Mabilis na nakabawi ang grupo at nagpasya na pagsamahin ang kanilang kapangyarihan upang talunin ang kalaban habang tineleport ni Moon ang atake ni Erlang patungo sa Diyosa at nagpahintulot sa kanila na umatake at mahuli ang kalaban. Gayunpaman ang kapangyarihan ng babae ay masyadong malakas dahil nagawa nitong kumawala at inatake si Erlang sa katawan nito na nagpalipad sa kanya at sumuka ng dugo. Sinubukan ng Diyosa na tapusin ang pagpatay sa pamamagitan ng paghagis ng napakalaking sandata kay Erlang ngunit nagawa ni Moon na pigilan ang pag-atake sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang kapangyarihan upang protektahan ang kanyang kaibigan.
At kahit anong pilit niya masyadong malakas ang enerhiya ng kalaban at nabasag nito ang kalasag at nasugatan ang dalaga sa proseso. Mabilis na humawak si Erlang sa kanya habang sumugod silang patungo sa kalaban upang ipaghiganti ang kanyang kapatid at inatake ang Diyosa ng buong lakas. Ang kanilang enerhiya ay bumangga sa isa't isa habang ang Diyosa ay patuloy na naghagis ng sandata kailang at kalaunan ay nadaig ito sa laban habang tinatamaan ito ng maraming talam na nagpatamba sa kanya at tumapos sa kanya bilang resulta. At sa kaparehong oras si Moon ay malapit nang mamatay sa tabi ni Erlang at gusto nitong malaman kung may pagmamahal ba ang demigod sa kanya habang lumuluha ito. Mabilis na hinawakan ni Erlang ang kanyang kamay at sinabi na mahal siya nito mula pa noong una silang nagkita dahilan upang mapangiti ang babae at tuluyang nawala ng buhay. Ang katawan ni Moon ay dahan-daang naging alikabok at naglaho sa hangin dahilan upang makaramdam ng labis na sakit si Erlang sa kanyang puso. At matapos na mawala ang kanyang taong minamahal na pagtanto ni Erlang kung ano ang ibig sabihin ng isang Diyos dahil kailangan itong protektahan ang lahat ng mahalaga sa buhay na ito. Ang lalaki ay nagsimulang mag-transform sa isang tunay na Diyos habang lumitaw ang ikatlong mata nito sa kanyang noo at nagbigay sa kanya ng napakalaking kapangyarihan habang tinawag nito ang kanyang armas. Sinimulang ng masamang Diyosa na umatake sa lalaki sa pamamagitan ng paghagis ng maraming armas sa kanya ngunit madali lang itong iniwasan ni Erlang. Muling sinubukan niyo na gamitin ang lahat ng kapangyarihan at naglunsad ng isang barrage ng armas sa lalaki ngunit nagawa ni Erlang na tumagos sa mismong pag-atake habang papalapit ito sa babae at nadaig ang kanyang mahika bilang resulta. Inilabas ni Erlang ang lahat ng kanyang kapangyarihan at binagsak sa lupa at nagdulot ng malakas na shockwave na nagsimulang basagin ang buong plataporma at sinira ang astrolabe na umaalipin sa mga tao. Ang buong lugar ay tuluyang gumuho habang lumipad si Erlang patungo sa globo ng dragon at kinuha ang mahiwagang bagay upang hindi ito mapunta sa masamang kamay. Ang Diyos ay bumagsak sa lupa habang lumitaw ang iba pang Diyosa at planong gamitin ang lahat ng kanilang kapangyarihan sa labanan habang nagsimula silang magsama-sama at kalaunan ay naging isang napakalaking nilalang na nangingibabaw sa lahat. Tinitigan ni Erlang ang kalaban at direktang sumugod patungo sa higante at kalaunan ay dumapo sa braso ng nilalang habang nagmamadali ito patungo sa ulo ng kalaban. Sinubukan ng malaking estatwa na durugin si Erlang sa pamamagitan ng paghampas nito sa lupa ngunit nagawa ng lalaki na iwasan ang atake at umatake gamit ang isang laser sa kanyang mata at nagawang tamaan ang kalaban. Ang napakalaking nilalang ay gumuho sa piraso habang ang mga Diyosa ay bumagsak sa lupa habang sinamantala ni Erlang ang pagkakataon at sinubukan tapusin ang mga ito. Gayunpaman ang lalaki ay napigilan ng isang puwersa na dahilan upang bawiin ang kanyang sandata. At lumalabas na ang Panginoon ng mga Diyosa ay dumating upang pigilan ang labanan at pinarusahan ang mga Diyosa sa pagpapadala sa kanila sa kawalan hanggang sa mapagtanto nila ang kanilang mali. Nagpasalamat ang matandang lalaki kay Erlang sa pagpigil sa kaguluhan ngunit pinaalala sa kanya na mayroon siyang responsibilidad sa mga mortal kaysa sa dati. Samantala bumalik si Erlang sa nayo nila Moon at naglagay ng isang talisman sa Lotus Lantern habang inaalala nito ang babaeng mahal niya at nangako na hahanapin niya ito sa kabilang buhay. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating movie recap.